Natin ng pamagat ang salita ng Diyos sa umagang ito. Kayo po ay aking binabati. Isang mapagpalang umaga. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. Amen. Tunay nga na ang mga anak ng Diyos na tunay na nananampalataya sa Kanya ay hindi talaga maikakaila sa atin na tayo nga ay pinagpapala. Amen po ba? Kaya nga po, bigyan po natin ng pamagat ang salita ng Diyos. Jesus, the God who alone deserves all the glory and praise. Amen. Amen. Tunay nga ng ating Diyos, ang pangalan niya ay Jesus. Sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri. Lahat po, all the glory and praise. Tunay nga po na malaking patotoo last week, inagahan po natin ang ating pananambahan. Ginawa natin 8 a.m. dahil nga nais natin na magtagumpay pa rin sa kabila ng banta ng andyan, ang sama ng panahon. Ngunit alam natin na totoo po na ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Bakit po? We know that our God is our Creator. Kasi mandali po tayong manalangin. Aming Diyos, Ama na dakila, tunay nga makapangyarihan sa lahat. Ama, narito ang iyong lingkod, patulingan na nagnanais na magpagamit sa iyo. Ama, dinadalangin nga namin pagpalain mo yung mga salita na siyang mayahayag. Bigyan mo ng sapat na inspirasyon. At tunay nga dinadalangin namin doon sa mga Father God. Ang pag-ingatan mo ang lahat ng narito din sa mga kasama naming nananambahan, on-site and online. We pray, Father, for the power of the Holy Spirit. Ama, inspirasyon. Bigyan mo ang bawat isa ng tenga na nakakarinig, isang kaisipang nakakaunawa, at tunay nga pananampalataya na tunay nga tumatanggap sa iyong salita, tunay nga lubos ang pagnanais, napakatupdin ang iyong kalooban. Kaya Ama, tunay nga lubusin mo ang ibahagi, at tunay nga sa maibuhos mo ang pagpapala sa bawat isa that who will be attentive to your word. Ang lahat ng makikinig sa iyong salita, Ama, ibuhos mo sa bawat isa ang iyong pagpapala. Ama, itong aming dalangin, depending only on the most powerful name, the name above all names, in Jesus' name. Amen. Truly, our God is our Creator. Ang ating Diyos, ang siyang ating, sa lahat po, siya po ang may likha. Kaya kung babalikan natin, paano tayo magkakaroon ng isang totoong pananampalataya, wala pong ibang kaparaanan, kundi babalik tayo bilang isang nilikha ng Diyos, karapat-dapat lamang na tunay nga na manumbalik tayo at kilalanin sino ba ang Diyos na ating sinasamba. Kung hindi matatanggap ng bawat isa, ng ating Diyos ay buhay at tunay nga siya ang manlikha, mahihirapan po tayong lumakad sa pananampalataya ito. Okay? Kaya nga, patuloy na maintindihan natin, it is written, nakadepende po ang ating pananampalataya, nakabase ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. In Genesis chapter 1 verse 1, di po ba nakasulat, in the beginning, sa pasimula pa, ay tunay nga na nalikha ang langit at ang lupa sa pamamagitan niya. Natunay nga po na tayo po ay naniniwala na may lumikha sa atin. Hindi siya isang aksidente, hindi siya bigla na lang bang, katulad ng Big Bang Theory, ayun, pumutok at meron ng Earth. Okay, our faith is not a myth. Our faith, hindi po siya kwento-kwento lamang. Ang ating pagkalikha dito ay hindi kwento-kwento lamang. Ito po ay realidad na babalik tayo, merong lumikha sa atin. Kaya nga po, to have faith, to have the right faith, isang totoong pananampalataya na tapat at totoo, magsisimula po tayo, we must know the living God. Kailangan natin lubos na makilala sino ba ang ating Diyos. Hindi po maitutuwid kahit sino mang tao magsasabi, may pananampalataya ako. Kung ang pananampalatayang iyan ay hindi mo naman lubos na kinikilala sino ang lumikha sa iyo. We must fully surrender, we must fully acknowledge that tayo po ay may Diyos. To acknowledge the fullness and the existence of our God. To have the right faith, ika nga. Kaya nga, it is written in Hebrews chapter 11 verse 6,
Without faith, kung wala po ang pananampalataya, hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. Kaya it's very important. Napakahalaga po, lalo sa ating mga kapatid na nagsisimula pong makinig sa salita ng Diyos. Ibabahagi po namin, wala po kaming itatagong sikreto sa iglesyang ito, ngunit malaya pong maibabahagi ang lahat po ng kailaliman, kahit pa pinakamailalim na salita ng Diyos, hayagan po na ibinabahagi at hindi namin itinatago ito. Unang-una sa lahat, meron po kayong pagkakataon na buklatin ang iyong mga Biblia, nakasulat na po dito. But with the guidance of the servant of God na kanyang itinalaga, pagkatunay nga na ganun po talaga ang Diyos, siya po ang naglalapit sa mga anak niya. Kasi nga, meron siyang mga itinalagang lingkod at tunay nga katulad po ng kanyang 12 disciples, bagamat ang isa ay naging traidor, napalitan po siya, okay, si Matthias. Ngayon, sila din po ay nagamit kay maraming nakapakinig. At yung mga tinuruan din nila, nakapagturo din ng iba. Kaya ganun po tayo, hindi po yung katulad sa ibang networking na ang goal natin is magpayaman sa physical na ito. But our goal, networking to network, tunay nga na magparami tayo ng matuturuan ng katotohanan upang dumami ang maaari pang maabot natin. Hallelujah! In Hebrews chapter 11 verse 6, atin pong basahin, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya totoo po, hayagan na ipinapakilala ng Diyos ang Kanyang sarili, pero kanino niya ipinagkakaloob ang Kanyang gantimpala? Kanino niya bubuhos ng lubos-lubos the blessings na ang ating awit kanina? Ang lahat ng pagpapala ay nasa akin na. Of course, tayo po na tunay nga na iniuna na hanapin siya. Kasi kung walang pananampalataya, without faith, we can never please God. Hindi natin mapapaluguran ng Diyos. Kaya isa pong sikreto na sa lahat ng ating ginagawa sa iglesia ito, even in our personal life, we must have faith. In our duties of saints, na itinuturo po sa atin, ano po bang mga iyon? Unang-una, ang hindi natin pagliban sa pananambahan, we must have faith to worship, na talagang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. In our daily Bible reading, may pananampalataya tayo na tunay nga ang salita niya ay siyang butil ng buhay. Pagkatunay nga na ilahat na in Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang tayo dapat nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung kinikilala natin ang Diyos, of course, kailangan din natin kilalanin ang ating sarili na tayo po both physical and we have the spiritual. Kaya kung paano nga natin binubusog ang ating physical, ganon din naman dapat ang ating pagnanais na tunay nga na mapakain din ang ating spiritual. Kaya nga nating i-treat ang ating sarili. Diba, sino bang may ayaw na i-treat ang iyong sarili? Kung may pera ka man, i-treat mo ang iyong sarili sa masarap. Diba? Ano bang pinakamasarap sa inyong pagkain? Anong pinakamasarap sa iyo? Ano? Wala? Chicken, okay. Basta chicken. Basta chicken, okay. Pizza. Sa'yo. Ay, pizza kay Sister Yo. Sa inyo, okay, you can type. O, i-type nyo dyan. Okay, alam natin na sa ating physical, meron tayong mga tinuturing na favorite food. Tama? Ice cream. Oh, may ice cream. Ice cream din na. Kompleto Ang dami na. Okay. Mayroon tayong mga cravings. Pero, bantayan din po natin na kumusta naman ang ating pagpapakain sa ating spiritual, Amen. sa ating kaluluwa. Kung paano natin binubusog, kaya nga, kung paano natin talaga hindi talaga ginugutom ang ating sarili, ano po, ganun din po sana ang ating pagnanais na pakainin at busugin ang ating spiritual. Sa araw-araw po, Monday to Saturday, hindi naman po kayo, Saturday mahayagan naman ng gabi, pero yung araw-araw po, maintenance in faith,
Hinihimok po namin, hindi po namin ipinipilit ito dahil mahirap po pag ipinipilit. Pilitan, hindi po siya masaya. Pero kailangan pong magising ang ating pagnanais na gustuhin nyo rin po. Mag-crave din kayo na maranasan kung ano yung mga patotoo ng mga nakakaranas sa salita ng Diyos, kayo din naman. Kaya nga hindi namin itinatago ang sikreto. Naibahagi po kanina ni Pastor Raymond, alam niyo po ba ang sikreto upang hindi kayo magkulang, kailangan magtapat sa Diyos. Kailangan maging tapat sa Diyos. Kahit sa kaliit-liitang bahagi ng meron ka. Kaya nga si Abraham, in Galatians chapter 3 verse 9, have faith, be blessed, like Abraham, a man of faith. Ibig sabihin, totoo po, ng mga tao may pananampalataya katulad po ni Abraham ay tunay nga na pagpapalain. Maaari naman talagang maranasan mo ang pisikal na pagpapala sa mundong ito kung ikaw ay sobrang sipag at madiskarte, pero tignan natin ang nangyayari sa mundong ito. Nakita niyo yung 65 million worth ng bahay? Gumuho lang yung kanya, wala na, hindi na pwede iyon. Ilang taon na iipunin mo yung 65 million. Di ba ga? Kahit pa mayaman sila, hindi basta-basta 65 million na worth ng bahay. 20 years. Na, 33 na ako, wala pa naman ako 65 million. Di po ba? Sabi ko, sana namahagi na lang sila. Pagpapatayo natin na natin church, Pero hindi po natin dapat kainggitan ang mga mayayaman na walang pananampalataya. Ngunit dapat natin naisin, Father God, bigyan mo ako ng pananampalataya na makapagtatagumpay sa lahat ng bagay. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kasi alam natin, katulad nga po ng preaching kagabi, kung tayo ay totoong mananampalataya, dapat nakahanda tayo in all seasons of life, whether good or bad, you must stand in faith. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos. Pero even in the time of chaos, in the time of storm, katulad ng preaching last week, peace, be still. Paano ka nga talaga papayapa? Andyan na ang gulo. Andyan na ang bagyo. Katakot-takot pa na balita na sabi nila ay katumbas ni Yolanda. Alam natin, thousands ang namatay sa panahon po ni Yolanda. Di po ba sa Leyte, Tacloban Leyte, napakadami pong namatay. Pero tunay nga ito po ay malaking patotoo. Kasama po namin kayo na nananalangin at makikita niyo po kung paano po dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Last year kasi akala natin normal lang na bagyo kasi hindi talaga nababagyo ng ganun. Pero iba yung tindi. Pero ngayon dahil naghanda tayo physically, naghanda tayo in prayer. Salamat po sa Diyos. May mga hindi man nakaligtas ang tinamaan po ngayon. Yung mga nasa bandang dagat. Maraming mga naanod ang bahay, nasira mga businesses. Even alam niyo po yung sa malaking issue sa Ampere, nasira po yung daan doon, yung pasyalan na maganda doon. Maraming nasira, pero tayo po, iningatan po tayo ng Diyos. Ang panalangin po natin, hindi tumaas ang lugar, ang ating pinanalangin specifically itaas niya in the atmosphere. Ang bagyo. Tinaas yan. God heard our prayers and that's really a testimony na lahat, all the glory and praise belongs to Him, hindi po sa Sierra Madre. Amen. Baka nagpasalamat kayo sa Sierra Madre. Tumigil-tigil. Ano po? Sinong may likha sa Sierra Madre? Bakit? Tingnan niyo kung gaano katalino ang Diyos. Alam niyang bagyuhin ang Pilipinas, kaya strategically, siya ang naglagay doon. Sino bang lumikha noon? Naniniwala kayo sa mga kwentong pambata na nagbatuhan daw yan sa mga higante at naipunta doon ang mga bundok. May mga umit. Mga kwento-kwento lamang. Pero hindi po ganoon ang ating pananampalataya. Kaya nga nag-challenge ako, really, to write a book of faith na hindi mapalitan dapat yung mga kwentong pangbata na yung mga mythology ganun, pero mapalitan dapat ang mga kwento ng pananampalataya. Amen. Kaya ito yung panalangin natin. I-challenge ko ang bawat isa. Ano ba yung talent ko?
Ano ba yung meron na talino, talento na ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Ipanalangin po natin that we will enhance that at magamit iyon para sa Kanya. Kahit sa mga nakakatanda, it's never too late. It's never too late na nakilala natin ang Diyos hanggat meron pa tayong lakas, maaari pa po tayong maglingkod. Kaya nga sabi ni Pastor Raymond, anumang bahagi ang pinaparte mo sa iglesyang ito, nagpunas ka man ng upuan, nagwalis ka man, tumulong ka man sa kusina, okay, nagbigay ka ng tithes and offering mo, you are a part of this church. You belong to this church kasi nga may pakialam ka. Sino ang tao na wala siyang pakialam sa katawan niya? Yung mga neglect, mga yun, may mga taong gano'n, yung mga taong grasa, di ba, wala na silang pakialam. May maligo, hindi na nila gagawin. Kasi wala na sila sa tamang, wala na silang pag-asa. Kaya kahit kumilos, hindi na nila magawa. But we are not a church na nawawala ng pag-asa. We must be filled with hope. Paano? Ilan na lang kami ganon? Hindi. We must not lose hope. Kasi nga, manalangin tayo at mananampalataya na tayo na ang Diyos siya po ang magdadagdag. Kasi totoo po, anuman ang ating mga ginagawa na pisikal, hindi po yun mapangyayari na sa kalooban natin. Lagi po ang nais ng Diyos, ang kalooban niya ay siyang mapangyayari. Isang patotoo din po, alam niyo naman po na meron kaming products, frozen products, malaking problema, brown out. Last time, di ba matagal, mga 3 days bago kami nagkakuryente dito, pero salamat sa Diyos, totoo po talaga na nakikinig siya kasi nga binalik niya agad. Within 2 days, within 2, naibalik na agad yung kuryente, as in napakabilis lang. Na problema mo, paano yung masisiraan kami? Tapon agad ang libong pera para doon, pero salamat sa Diyos. Dahil nga, nung naghahanap din kami ng ice, umikot kami, San Luis walang ice. So sabi ko, Ama, naghanap na kami every store, wala. Ama, ito muna na kami dun sa meron. Pag hinto namin dyan sa kanto, sabi ko, Pastor, hinti mo. Tapos pumunta ko, andun talaga napakadaming ice, ang lalaki pa. Alam mo, kahit sa mga simpleng bagay, even if we tried everything out of our, alam mo yung sa ating sariling effort, it will never be enough. Pero totoo po, kasi ako din, ilang beses ko yung nasubukan. Kaya ko to, ganun. Kaya ko to. Pero iba pa rin pag ang Diyos po ang kumilos. Kasi nga ang gusto niya, hindi tayo yung maparangalan, dapat ang lahat ng papuri ay sa Kanya. Amen. Nang lahat ng katagumpayan natin, even the blessing we receive, hindi natin i-recognize na galing sa atin, but it came from God. Kaya yun po ang ibig sabihin actually ng panunumbalik natin sa pagbigay natin ng ikaput handog. Recognizing that everything, lahat po ng meron tayo ay hindi talaga sa atin, kundi ang Diyos po ang nagkakaloob. Isipin mo man kapatid, aba, ako naman ang naghirap nito. Ako ang nag-effort nito para makitain ko yung salaping ito. Pero sabihin ko sa iyo, kung hindi ka binigyan ng kalakasan ng Diyos, at hinayaan niya ang diablo na punuin ka ng sakit, makakapagtrabaho ka pa kaya? Kung hinayaan ng Diyos ang kaisipan mo ay mapuno ng negatibo, okay, mapuno ng kahit ano pa man, makakapagtrabaho ka pa kaya? Di ba nga napakahirap po sa totoo lang? Kung maiintindihan nyo lamang po, iba pa rin ang may pagpapala at may pagkilos ang Diyos. Kaya nga po, babalik tayo sa pananampalatayang totoo. Hebrews chapter 11 verse 6, tunay nga na kung walang pananampalataya, hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. Kaya ang itinuturo po namin in everything, bigyan natin ng tunay nga taglayin natin ang pananampalataya sa lahat po ng ating ginagawa. Whether you pray, you read the Bible, everything you do in serving God, okay, put it with faith. Kalakip ay pananampalataya dahil nga ibig sabihin nun, wala kang dinedependehang iba, ginagawa mo iyon dahil sa iyong pagsunod, dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya nga ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya, Hebrews chapter 11 verse 1, basahin natin, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan
at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo pananampalataya yung kailangan mo munang makita bago ka maniwala. Excuse me. Si Thomas po, si Doubting Thomas, di ba, nung sinabi nilang nabuhay muli ang ating Panginoon Jesus, excuse me, ang sabi niya, kailangan ko munang mahawakan kanyang kamay. Kaya nga tinawag siyang Doubting Thomas. Okay, nagdududa eh. Pero ang nais po ng Diyos, sa ating buhay pananampalataya, kailangan nating mapagtagumpayan anumang klase iyan ng pagdududa. We must have the full assurance of faith dahil nga buhay ang Diyos na ating sinasamba. And we want you to experience na totoo. Alam mo po, ang maging kagalakan ng mga lingkod ng Diyos, yung mga patotoo nyo na tunay nga na buhay ang Diyos. Yun po ang pumupuno sa amin at laging nagpapalakas pa sa amin. Na, wow, God is amazing sa buhay ng aming kapatid na ito. Ilang beses yung dalawang nandito sa harapan ko, ilang beses itong gustong patayin ng dyablo. At ang Diyos ang nag-iingat. Kuryente, sunog, yung dalawa nandito. Pero salamat sa Diyos, patotoo sa kanilang buhay, ang Diyos pa rin ang nag-iingat. Kaya nga hindi natin kakalitaan ang manalangin. Ano po? Upang mag-progress po ang ating pananampalataya, kailangan natin laging mapaalalahanan sa tamang prinsipyo sa pananampalataya. Sa lahat po na nag-uumpisa, Romans chapter 10 verse 17 says, faith comes from hearing and hearing the word of God. Ibig sabihin, ang pananampalataya po ay lalago sa patuloy po na pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag dumating na po yung pagkakataon na ayaw na natin pakinggan ang salita ng Diyos, nakakatakot po iyon na estado. Kasi mula sa umpisa ng pananampalataya, ikaw man ay maging intermediate, ikaw man ay lalago into adult faith, ang pakikinig sa salita ng Diyos ang hindi pwedeng mawala. Parang estudyante po iyan. Nakinig ka ng kinder ka, very good. Nakinig ka ng elementary with honors. O nakinig ka ng high school, senior high, with highest honors. And nung college ka, nagbulak-bul ka. Hindi ka na hindi ka na nag-aral, ano ka na, drop out. Marami din pong nado-drop out sa pananampalataya. Ang tawag natin doon, nagba-backslide. Ang mga nag-drop out, pwede namang manumbalik sa school, pero ang laki na, di ba? Ang kanilang pinakawalan na oportunidad. Dahil sa kanilang pagpapabaya. Ayaw po natin ng ganung klaseng pananampalataya. Once ang isang mananampalataya nag-backslide, sa totoo ang nakakahirap manumbalik. Sa totoo lang, kung hindi mo na mapagtagumpayan ang manumbalik, wala na. Kaya nga, sa Hebrews chapter 6, di po ba't nakasulat na napakahirap ng manumbalik. Ang mga nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, tas tatalikod. Huwag po nating hayaang mangyari iyon. Ano po? Kaya nga makinig. And then of course, obey. Bakit kailangan nating mag-obey? Believe. Yung nakipapakinggan natin, kailangan muna natin paniwalaan, sampalatayahan. Dahil nga, kung hindi natin sasampalatayahan, nakikinig lang tayo, wala lang yun. Hindi e-epekto sa atin ang salita ng Diyos. Okay. Kaya nga, sino man ang hindi nananampalataya sa Panginoon Jesus, in John chapter 3 verse 36, di pa nga itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Okay. And of course, to obey, alam natin in John 14 verse 15 na, basahin natin, John 14:15. Sabihan niyo ako pagka bumibilis na yung salita ko. Mag-aaral na lang talaga ito. John 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pinapaalala po ng Diyos sa atin na mamaya kakanta-kanta tayo, I love you Lord.
Mahal kita, O Diyos. Ganun. Pero, andun pa rin yung masuwaying espiritu sa atin. Kaya nga, lagi tayong mapaalalahan. Ganun din po sa ating mga magulang sa pisikal. Hindi natin masasabi na mahal natin ang ating mga magulang, ayaw naman nating tugdin ang kanilang mabubuting utos. Okay. Hallelujah. Kaya nga po, idagdag din natin in James chapter 1, Santiago 1:22. Basahin natin hanggang 26 na po. Santiago chapter 1, verse 22 to 26. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Makinig. Ulitin natin kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kapatid, sino ba ang mawawalan? Sino ang may kawalan sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos? Ang Diyos po ba? Ang Diyos po ba ang iiyak? Ang Diyos po ba ang manghihinaya? Na at the end, haharap tayo in the judgment day. So sabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Kasi ang kikilalanin lamang ng Diyos, sila po na tumatanggap sa kanyang salita at sumusunod. Kaya nga ang faith life is continuous. Ang pananampalataya, ang buhay pananampalataya ay kailangan nagpapatuloy. Parang learning yan. Learning must be continuous. Kasi pag na-stop na, hindi ka na magpo-progress. Kaya tignan nyo, ang mga nag-aaral, meron pa ulit masters, may doctors, may mga seminar pa. Ganun din po kahit sa paglilingkod ng Diyos, even kami, kung hindi kami mag-aaral ulit, edi na-stock out lang kung ano yung tinanggap namin doon. Pero iba pa rin yung learning kasi na continuous. Ang banal na spirito ang patuloy nagpapaalala. Maging sa lingkod po ng Diyos. Amen. In 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap ay nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Makinig. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Lalo po sa ating mga babae, alam po natin yan. Madalas sa kasalanan po ng mga babae, hindi mapigil ang bunganga. Kaya nga po, kahit ang sarili ko po ay sinesermonan ko. Opo, tinatanggap po natin ito kasi nga, ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa inyo, para rin po sa akin. Kaya nga po, ito po ay paalala na kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, pero hindi tayo sumusunod, sino ang ating dinadaya? Sarili din po natin. Kasi nga, ang sasabihin ng Diyos, kaya nga, sabi ng Panginoon Jesus, the Word of God will judge you. Ibig sabihin, ang huhusga na sa atin ay ang salita ng Diyos. Kasi dito pa lang, okay, alam na natin ano ang kahihinatnan natin, mga kapatid. Kung makikinig man tayo, halimbawa, kunwari, magpapakita tayo kay pastor na nakikinig, pero ayaw naman nating sumunod, ano? Klaseng pananampalataya yun. You are lying to yourself. Dinadayo mo lang ang iyong sarili, kapatid. Kailangan po natin na tayo po ay magsama-sama with one goal. We must be saved. We must be surely saved. And right now, sa buhay natin ngayon, pisikal, magamit tayo upang mahatak sa kadiliman, mahatak sa apoy ang mga kilala pa natin na tunay nga na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon Yesus. Paano tayo makapag-akay kung tayo mismo ay alanganin pa? Kaya nga po, siguraduhin natin. Kailangan nating tumibay. I've learned enough. Yung mga bago-bago, tapos ang daming inaakay,
bumabagsak kasi hindi pa matibay. Kaya nais ng Diyos, tumibay po tayo. Pero ang pagpapatibay natin, hindi naman sa ating sariling kalakasan eh. Naawit natin kanina, weeping will not save me. Sige, pag repentance, iyak ka na iyak. Paglabas, gawin ulit. Is that true repentance? Hindi po. Okay. Ano pa? Working. Sige, gawin mong pinakamainamang lahat. Pero kung walang pananampalataya, wala iyong kabuluhan. Lahat ng bagay. Ay, pasabihin mo, ikaw ang pinaka-religyoso sa lahat. Ikaw ang pinakamabuti sa lahat. But, if you lose the salvation, hindi ang Diyos ang mapaparangan sa buhay mo, sayang. Kaya nga po, kailangan nating i-sure ang ating pananampalataya na tama po ang ating kaisipan. Tama po ang ating tinatahak upang tamang landas po ang ating lalakaran. Ano po? Kaya nga sabi dito sa 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy, tignan mo, patuloy, ibig sabihin continuous, ang pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Ibig sabihin, obedience is equals to blessing. Ayaw nyo pa yon? Magtataka ang mga tao, bakit ba ako ay nasusumpa? Bakit ang daming sakit? Malaki nga, sabi nga ni Pastor Raymond kanina, malaki nga ang kinikita, ngunit butas ang bulsa. Kaya nga inihahayag namin sa iglesyang ito, hindi para kayo gulangan, ano po, pero para kayo din naman ay maingatan ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga po, okay, tuloy natin. Hear, believe, and obey. Pag nagawa mo to, tatlong ito, the first three principle, natural, that you will be blessed. Natural, na ang kagalakan ay nasa iyo. Ang kagalakan naman po, hindi lang dahil masaya ang pagkakataon, pero ang kahit ibibigay pa rin ng Diyos sa iyo, even joy in the times of suffering. And of course, sa ating patuloy na pagsunod, tayo po ay napapaging banal. Kaya nga po, sa pananampalatayang ito, wala tayong kailangan dayain. Hindi tayo rin pwedeng magpakitang tao lamang dahil nga, ulitin ko, our goal in this church must be a true church. Na dapat tayo ay tunay nga na kinikilala ng Diyos. Sabihin natin, sige, registered tayo sa Securities of Exchange, kinikilala ang ating organisasyon na ito, the church, the Holy Spirit and Saints Fellowship Incorporated, as a registered church in the Philippines. But, hindi lang iyon ang kailangan natin recognition. We need the recognition of God Himself. We need the working of the Holy Spirit. Ang kailangan po natin ay ang banal na spirito na patuloy nga pong kumilos sa atin. Ano po? Kaya, kung titignan natin, di ba yung title natin, that Jesus, the God who alone deserve all glory and praise. Alam niyo po ba kung bakit bumagsak ang anghel na si Luciel? Why did Angel Luciel fall? Okay? Makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Isaiah 14. Isaiah, sa Old Testament po iyon. 14, 12 to 14. Sabi dito, o maningning na bituin sa umagay anak ng buhang luwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa inyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan.
Bagamat ang pinapatungkulan po nito ay ang hari ng Tyre, ngunit alam natin na tunay nga na patuloy na pinapatungkulan din po nito the angel Luciel. Dati po siya ay maningning na bituin. He is the archangel of music. At tunay nga na of course, maningning siya. Ngunit ano po ang ginawa niya? Ninais siya na lampasan ang otoridad na naiset sa langit. The angel of the Lord, nais niyang pantayan. Lampasan pa. Ang paglaban po sa otoridad na inilagay ng Diyos ay malaking kasalanan. Dahil nga po, tanging ang Diyos lamang dapat ang maghahari. Ibig sabihin, ang kalooban niya ang siyang mapangyayari. Kaya nga po, even King David, may pagkakataon siyang patayin si Haring Saul. Although, at that time, na-anoint na si David na siya yung susunod na hari. Bago pa siya naglingkod kay Haring Saul. Pero ano pong nangyari? Nung nakita ni Haring Saul na si David ay laging nagtatagumpay, okay, nagkaroon ng jealousy. Kaingatan, labanan, kung meron kayong mga spirit of jealousy, kailangan mapagtagumpayan kasi nga that is not from God. Okay? Kasi nga, ang Diyos of course, He is the only one na may karapatan na magselos dahil nga, God is a jealous God. Bakit siya jealous? Gusto niya ang lahat ng papuri ay para lang sa Kanya. Okay? Anong ginawa ng Diablo? Gusto niya siya ang may taas. Okay? Ano pa? Nung sa Lucas, sa temptation ni Jesus, Lucas chapter 4, verse 6 and 7. Okay, pagbukas kayo. Lucas chapter 4, verse 6 and 7. Sabi dito, sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Ang pinakausap nito ay si Jesus, nung nasa disyerto. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito. Isipin mo yun. Sabi niya, lumuhod ka, sambahin mo ako. Ang kausap ng Diablo ay ang anak ng Diyos. Kasi nga, binigyan talaga ng kapangyarihan ng Diablo to rule in this world. Kaya nga, kung ang mundo ang ating iibigin, the things of this world, ang ating iibigin, parang iniibig na natin ng Diablo. Kaya nga, yung sinasabi, sobrang materialistic, close to it is loving the enemy of God. Kaya nga, makikita natin, paano chine-check ang ating heart? We need to give. We need to be faithful. We need to return to God. That's how God keep us on check. Kung paano tayo pinapanatili ng Diyos. Marami ang wisdom ng Diyos. Talagang hindi natin maaarok. Pero yun pala talaga iyon. Hallelujah. Ngunit sumagot si Jesus in verse 8, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Hallelujah. Na dapat ang Diyos lamang po ang nararapat na sambahin natin at siya lamang ang ating paglilingkuran. Hindi po ako nagsasabi nito, but it is Jesus Christ, the Son of God. My temptation, na sabi niya, lumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko ang lahat, all the splendor of this world, lumuhod ka sa akin. Kaya nga nakakatakot po, mag-ingat po sa pag-idolize sa mga, mga K-pop idols. Kaya nga idols eh. Hindi ba kayo nagtataka? Kaya nga K-pop idol. Marami dyan, ibinenta na nila ang kanilang kaluluwa for this. It's in the Bible. Mag-ingat po tayo kung may iba na pala tayong pinupuri na hindi natin napapansin. Eto na pala iyon yung nakasulat. Lumuhod ka sa akin, ibibigay ko all the splendor of the world. Kaya hindi ba kayo magtataka
May mga bigla na lang sumikat, boom. May mga bigla na lang tayong yumaman ng sobra-sobra. Saan galing ang kanilang yaman? Saan galing ang kanilang kasikatan? And you can also hear documentaries na totoo. Sila mismo na artista, sila mismo na mga singer, magsasabi na ibinenta nila ang kanilang sarili sa dyablo. They sold their soul. Ibig sabihin, kapalit ng kanilang kasikatan, ang kanilang kaluluwa. Now, kapatid, kung sobrang pagnanais mo sa pisikal na bagay, maaring gawin mo din ang bagay na ito. May relihiyon din akong alam na babayaran ka, lumipat ka lang sa kanilang relihiyon. Okay. May mga ganun. Pero, ang masasabi ko po mga kapatid, meron bang makakapantay na makakahigit sa pananampalatayang totoo na ipinagkakaloob sa atin ngayon ng ating Panginoon Yesus? Meron po bang makakahigit sa katotohanan na malayang inihahayag sa atin? Kasi kung may makakahigit, ibig sabihin may iba kang Diyos, hindi ang Diyos. Binasa po natin kanina ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan nating italaga ng salita ng Diyos ay higit sa lahat sa anumang bagay. Ng salita ng Diyos ang ating panghahawakan. Hallelujah. We must only worship God. We must only serve God. Kaya nga po, mahirap na actually masakit na maraming nagpapakailipin para sa mundo. Pero hindi nila kaya magpaalipin para sa Diyos. To be a servant of God, sinasabi ko sa inyo, hindi siya maling decision. If you want reward. Kaya nga hindi lang po salvation ang ating hahabulin, kundi ang reward natin sa langit. Jesus Christ, the Son of God, siya po ang nagpakita ng totoong pagpapakumbaba. Siya ang naging modelo ng tunay na pagpapakumbaba. Araw-araw po natin binabasa sa aklat po ng Filipos, chapter 2, verse 5 to 11, na kahit siya ay Diyos, kinuha niya, diba, ang katayuan ng pagiging alipin. He took the form of a servant. At hindi lang simpleng kamatayan ang kanyang ginawa, kundi even dying on the cross. Sobrang kahihiyan yun. Kaya nga dahil sa sobrang niyang pagpapakumbaba, itinaas siya. Kaya nga sa pangalang Jesus, ang lahat ay luluhod mula sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Hallelujah. Even in John chapter 13, 1 to 17, Jesus showed an example na siya po ay naghugas ng mga paa ng kanyang mga disipulo. In verse 15, ang sabi doon, I have set you an example. Ginawa niya yung paghuhugas ng paa para ipakita sa kanyang mga disipulo that you should wash each other's feet. Ibig sabihin, kaya mo bang magpakumbaba sa bawat kapatid? Tayo po sa iglesyang ito ay magkakapatid. Kasi meron tayong iisang ama. Okay? Ngunit kung dito sa iglesyang ito pa lamang magpapataasan tayo, paano natin masusunod the example of Jesus to wash each other's feet? Ibig sabihin, to bear with one another. Ibig sabihin, babantayan natin ang bawat isa, pagmamalasakitan natin ang bawat isa. Kung nakikita na natin na pwede na siyang mawala, magpapaalala tayo, ipapanalangin natin. Ibig sabihin, hindi tayo magpapataasan, kundi tayo po ay magmamalasakitan sa iglesyang ito. Alam niyo po ang iingatan natin, yung kasalanan na yung nais mo ikaw ang maparangalan. The sin of self-glorification, the sin of self-exaltation, or equivalent to pride. Mga sakit na mga bida-bida masyado. Na dapat ako dapat ang bida, ako dapat ang sikat, ako dapat ang maparangalan, dapat ako ang the best kay pastor. Tandaan po natin, wow, thank you Jesus, gulat ko. Ay, kuryente na. Thank you Jesus.
Alam niyo po, ang init po talaga, pero tayo po ay magpipreach. May ilaw o wala. Kasi even Jesus naman po talaga, nag-preach siya na wala namang ilaw, wala namang trompa. Pero nagtataka talaga ako, isa sa pinagtatakhan ko, the power of God, na pag siya ay naghahayag, maririnig ng libo. Gaano kaya kalakas ang kanyang boses? Ano po? Kaya dapat lumakas ang ating mga boses. Na may kuryente o wala, ay, pwede na pala natin itong gamitin, ano? Walang microphone. Okay. May mic o wala, maririnig. Okay. Kaya i-practice. Lahat po ay tinuturuan natin dito na maging walang hiya. Hindi walang hiya talaga, kundi boldness. Tanggalin yung hiya kasi hiya din po is pride. Kasi ano ba ang hiya? Nahihiya ako. Kasi takot kang mapahiya. Nahihiya ako kasi ayaw mo. Ayaw mo na baka pintasan ka. Ang pangit naman yung salita. O may maisasabi sa iyo, ibig sabihin, you are so afraid na may masasabi sa iyo. Pero the Holy Spirit, kaya ipinagkakalob sa atin yun, para tayo po ay magkakaroon ng tapang, ng kalakasan, na kahit mapahiya ka na, alang-alang kay Kristo, kailangan mong ibahagi, kailangan mong ipahayag, na kung hindi mananampalataya sa Panginoon Yesus, hindi talaga maliligtas. We are very firm with that. Hindi tayo manloloko. Hindi tayo magpapacify. Sige lang. May habag naman ang Diyos. Yes. Totoo namang may habag ang Diyos. Pero ang kinakahabagan niya ay siyang nagpapakumbaba. Okay. Sakto, may 30 minutes pa tayo. Ano? Okay. Kasi nga, kung ang gusto natin ay tayo ay maparangalan, tayo ang maitaas, o ang iglesia ito ang maitaas, nagkakamali na po tayo. Tignan natin whenever we are given praise. Halimbawa, magaling ka palang kumanta, magaling kang mag-preach, magaling kang mag-teach. We do not, kailangan natin mapagtagumpayan na hindi natin tatanggapin iyon as our own self-glory, but all glory belongs to God. Na nagawa ko ito dahil tinulungan ako ng Diyos. Nagawa kong maglingkod dahil nga kinapuspusan ako ng banal na spirito. In Exodus chapter 2, Exodus chapter 20, verse 3 and 4, alam natin doon na iisa lang dapat ang maging Diyos. You shall have no other God. Number 2, in verse 4, huwag kang gagawa ng kahit anuman na nilikha at sa iyong